Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang Okay, magandang umaga po. Welcome ho ulit sa isang makulimlim na Miyerkules dito mula sa Pilipinas. Ito po ang Pag-ibig Overseas Program mula sa Kakampi. Ako ho si Attorney Edo Labo at kasama ko ho ang mga nagagandahang mga lalaki dito sa taga-Pag-ibig Fund. Yes, good morning to all. Ako po si Jun Miguel. Magandang umaga rin. Ako si Christopher Lee. Okay, so kami po ang inyong kakampi mula sa Pag-ibig Fund. Okay, Sir June, Sir Chris, ano ba ang ating topics ngayon? Siguro sa simula we will inform you, or siguro po papasadahan ho natin ang mga benepisyo ng ating mga OFWs bilang miyembro ng Pag-ibig Fund. Yes, yes, sir. Okay? So sa mga didiscuss natin mamaya ho, yung ating savings program, yung ating housing loan program, at yung iba pa ho nating mga special projects, no, para sa ating mga OFWs. And No? updates na rin, no, with regards to mga programs natin sa Pag-ibig Fund. Alright, so para sa mga ating listeners, sa ating mga followers, ano, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari niyo ho kaming sundan sa www.ustream.tv/channel/kakampi online or sa kakampi-news.blogspot.com, kakampi.wix.com/kakampi, or maaari ho kayong tumawag sa 553-8656 or 788-3607. Okay. So, game na tayo. Yes, sir. Game na. Okay. Ayun, may mic. Alright. So, para sa mga hindi pa ho nakakaalam, ano po yung Pag-ibig Fund? No? Ang Pag-ibig ho, isa po yung acronym. No? Ibig sabihin ho niyan, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Okay, so isa ho siyang acronym sa marami hindi nakakaalam niyan. No? Okay, so, Sir Jun, ano ba ang history ng Pag-ibig Fund? Yes, sir. Before po kasi, it was para sa mga OFWs, voluntary lang. Correct. No, yung Pag-ibig membership para sa mga OFWs. Pero under RA 9679, o yung tinatawag na Home Development Mutual Fund Law of 2009, naging mandatory siya. It was signed by former President Gloria Macapagal Arroyo last July of 21, 2009. Then published siya sa mga newspapers noong 2009 at naging effective po siya at na-implement noong January of 2010. 2010. So, starting nun, lahat po ng mga OFW members natin ay dapat mandatorily covered na or member ng Pag-ibig Fund. Okay. So, yung Pag-ibig Fund ho kasi, noong 1980s, tama yun, Sir Jun, ano? Yes, sir. Noong 1980s po, ang ating gobyerno, nakita ho nila na mayroong need, no? May need na magkaroon ng National Savings Program ang mga empleyado o mga manggagawang Pilipino. Kaya po naisipan ho
na itatag ang Pag-ibig Fund, no? It's a Provident Savings Fund, no? Bukod pa ho dyan, dahil ho may backlog noon ng housing, isa rin po ito sa mga naging tinatawag nating mandate ng Pag-ibig Fund ang mag-provide ho ng housing sa ating mga manggagawang Pilipino through our housing loan programs. Kaya kung titingnan nyo ho, pwede ho nating maklasify into two ang mandate ng Pag-ibig Fund, yun ho yung savings at yung ating housing loan, no? So sa panimula ho, pag-uusapan muna natin yung savings, no? Yung pag-iipon. Savings. Okay? Kasi ito ho yung madalas na nakakalimutan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan natin abroad, no? So sana ho alam ko kayo ay nagpunta dyan para makapag-trabaho, makapag-ipon, at ito hong Pag-ibig Fund ang magiging instrumento nyo sa pag-iipon ninyo. Okay? So, okay, ang mga karaniwang tanong sa atin, Sir Chris, no, paano ba maging member ng Pag-ibig Fund? May proseso ba to? Opo, yan. So, attorney, basically lang naman na napakadali lang ang pagpaparehistro sa Pag-ibig. So, pag ikaw ay OFW, siguro medyo busy ka, ang hawak mo lang yung telepono mo, pwede ka rin mag-online. So, pupunta ka lang sa ating website, sa Pag-ibig Fund Services. So, makikita mo po doon yung membership registration. Parang nagre-register ka lang sa Facebook, automatically, pagka-register mo, successful ang registration, may Pag-ibig number ka na. So, ang unang ibibigay po sa inyo yung registration tracking number. Then, eventually, more or less, after 2 days, bibigay na po ang inyong permanent Pag-ibig numbers. Gamit po yung tracking number na na-issue sa inyo initially, pwede na po kayong mag-start, mag-save sa Pag-ibig. Alright, Yan. so ganun lang po kasimple. okay, thank you, Sir Chris. So, isa ho ito sa mga paraan, ano, para sa ating mga kababayan, gaya nga ng sabi ni Sir Chris, no? Kung kayo ho ay medyo busy, no? Pwede ho kayong mag-register online, no? Pasok lang ho kayo sa aming website, yung www.pagibigfund.gov.ph, tapos pasok ho kayo sa member services. Pwede na kayong mag-register. Kung kayo naman o medyo alanganin mag-online, pwede rin naman tayo siguro sumadya sa mga opisina ng Pag-ibig Fund, ano? Marami po tayo mga post abroad. Meron tayo dyan sa Middle East, sa Asia, at meron na rin po tayo sa Europe. So anytime po, karaniwan po dyan, located naman sila sa ating mga embassies or consulates. So lapit lang po tayo sa kanila, pwede po tayong humingi ng tulong sa pagpaparehistro, at kung may mga katanungan po tayo regarding sa mga benepisyo ng Pag-ibig. Okay, so para ho mapalapit ang Pag-ibig Fund sa ating mga OFWs, ano, nagtayo ho ang Pag-ibig Fund ng 22 overseas offices. Yes, Ito ho yung dami. posts na nabanggit ni Sir Chris, ano, meron nga ho tayo sa Middle East, meron tayo sa Asia Pacific, sa Europe. At yung bagong attorney. Yes. Yes, North America. Okay, so meron na rin ho kami sa New York para sa ating mga Filipino immigrants, no, sa nasa US. Meron na ho tayong Pag-ibig Fund New York office. Gaya nga ng sabi ni Sir Chris, madali hong makita ang opisina ng Pag-ibig Fund kasi halos lahat po ng ating opisina ay nandoon din sa mga embassy or sa mga consulate para ho, o kaya sa mga mission, para ho pag nagpunta ho kayo sa mga government offices na to, sa isang bubong na lang, para ho sa convenience ho yan ng ating mga So, one-stop OFWs. shop. Correct. So, one-stop shop, no? Okay. So, Sir Chris, nabanggit ninyo na okay, member na kayo, may Pag-ibig number na kayo. Saan naman tayo pwedeng maghulog ng ating mga membership savings or contributions? Ayan. So, attorney, habang yung mga OFW natin ay nasa kanilang mga trabaho, pwede po silang mag-remit. Karaniwan po dyan, pag tayo nasa abroad, ay yung I-remit. Pwede rin pong maghulog sa Metrobank. Kung nasa Middle East po tayo, karaniwan nasa Middle East, yung Skyfreight po. Skyfreight forwarders. So, pag maghulog po kayo, kailangan lang naman yung Pag-ibig numbers. So, importante po, alam natin ang ating mga Pag-ibig number. Yan po. That's right, no? So, again ho, para ho sa convenience ng ating mga members, no? Meron ho kaming mga partner remittance facilities or collection partners, no? Gaya nga na nabanggit, andyan ang iRemit, meron ho tayong agreement with Ventaha, may mga partners ho sila dyan na kung saan ho kayo malimit na nagpapadala ng mga pera, pwede nyo hong
ihulog yung Pag-ibig Fund contributions ninyo, yun lang, importante lang ho na alam ninyo yung Pag-ibig number kasi yun ho yung hahanapin, no? So, ang tawag ho dyan sa pagpunta sa mga remittance centers, over-the-counter payment, no? Over-the-counter. Now, again, no? For the past 2 years, ang Pag-ibig Fund ho, we have been improving on our e-services, no? Kaya kung kayo ay credit card holder, yung Mastercard or Visa, pwede na rin ho para kahit nasa bahay kayo, pwede nyong i-update or hulugan yung inyong Pag-ibig Fund using your credit card, no? Yes, and even in the convenience of your own phone, pwede na rin sa Globe GCash. Pwede rin Correct. po. So, ganun ho makalawak mag-isip ang Pag-ibig Fund, no? So, dahil kami ho, we value your time, kaya we make all the necessary adjustments, steps para ho maging convenient sa inyo ang pag-iipon sa Pag-ibig Fund, no? So, Sir Chris, matanong ko ulit dito sa mga nahulog nating mga contributions, ito ba ay makukuha din ng member? Ay, opo, attorney. Actually, kung ikaw ay masugid na naghulog sa Pag-ibig, kung continuous ka, regular ka maghulog, at nakompleto mo yung 20 years o 240 months, ay anytime po pwede mo nang i-withdraw yung pera mo sa Pag-ibig. So, bukod po sa inyong naipon sa Pag-ibig, kasama rin po nyong makukuha o mawi-withdraw yung kanyang dividendo o tubo na naipon sa loob ng 20 years. So, kumikita pala Opo, yung pera nila. kumikita po yan, attorney. So, maganda po dyan, ang Pag-ibig na tubo ninyo sa inyong mga savings, ito ay compounded. So, habang dumadaan po ang taon, ito ay palaki ng palaki, lalo na kung nilalakihan mo rin ang inyong hulog. Ayan. Okay. So, yun po, no? Ang maganda hong feature ng aming savings program, it's compounding, no? Yes. So, lumalaki ho siya habang tumatagal. Opo. Bukod pa dyan, pag kayo ay nag-withdraw, this is tax-free. Yes, attorney, tax-free po. Tax-free. And, bilang isang savings instrument, ito po ay fully guaranteed ng ating gobyerno, no? So, this is government guaranteed. Ibig sabihin, no, kung kayo ay nakapag-ipon na sa Pag-ibig Fund ng sabi natin umabot ng 1 million, Yes. okay? Yung buong 1 million ho, makukuha nyo kasama yung dividends o yung tinubo Yes. niya, no? So, kasi ang alam po natin, pag halimbawa sa mga banks, okay, meron lang hong certain limit na pwedeng i-guarantee ng PDIC, no? So, kung kayo po ay seryosong mag-ipon, titingnan nyo po yung ating Pag-ibig Savings Program kasi po ito ay napakalaki ng balik para sa inyo at napaka-safe, no? Okay? So, Sir Chris, ito pong napag-usapan natin, ito yung tinatawag nating regular Pag-ibig membership savings, Opo, opo. no? Ano naman yung ating special na MP2? Ayan. So, yung programa po nating MP2, ito yung mga, ayun, kung medyo malaki kita mo ngayon, medyo bata ka pa, hindi mo na maantay yung 60 kung medyo bata pa nga tayo, at gusto mong makapag-invest, makapag-ipon, at definitely gusto mo yung malaking tubo ang pera mo, yung tubo ng naipon mo. So, may nilunsad tayong programa, yung Modified Pag-ibig to nga. So, open po siya sa lahat ng Pag-ibig One members, yung pong mga regular members na active. So, ang kailangan lang naman po dyan, importante pa rin, Pag-ibig numbers mo. Pwede kang mag-register online para sa inyong Pag-ibig to account. Then, automatically, pag na-register na po kayo online, lalabas na po doon yung inyong Pag-ibig numbers and automatically rin po, pwede nyo nang hulugan. So, pwede ka na mag-start mag-save. Good for 5 years, then guaranteed more than 4% ang tubo. And maganda rin po dyan, ito ay tax-free. Alright. So, para naman ho doon sa gusto ng mga short-term investment, Yes. ano? Kasi po yung nabanggit ho ni Sir Chris kanina, yung Pag-ibig One ho, dahil pang matagalan ho yan, 20 years bago nyo ma-withdraw. Now, para doon sa mga short-term na mag-i-invest, meron ho tayong MP2. Ito po, 5 taon lang. Okay? Tapos, ito ay government guaranteed din, tax-free din yung kikitain ninyo, at normally ho, mas mataas siya ng, in the past years noon, mas mataas ho siya ng 5%, mas mataas ng 0.5% ang dividend rate niya kumpara doon sa Sa Pag-ibig ating One. regular Pag-ibig One. No? Mhm. So,
sa ngayon, no, meron kayong dalawang savings options, no, mga mahal naming OFW. Pwede ho kayo doon sa regular pag-ibig. Dahil kayo OFW, ito naman po ay mandatory para sa lahat, no? So, ito ho yung inyong magiging regular mandatory membership. At para naman ho doon sa mga short term, pwede ho kayong mag-MP2 kasi Yes, malaki ho ang tinutubo nito. Saka attorney, napaka-ideal din nung ating MP2. Kunyari kung may anak kayo na after 5 years magka-college, mapapag-ipunan nyo na. Tama. Ah, Kasi mapoprogram nyo eh. mm, Mapoprogram nyo kung halimbawa, kaka-deploy nyo lang abroad, no? So, sabihin natin yung contract nyo nasa 5 years lang, di ba? Pwede nyong, maganda kasi yung meron kang forced savings eh. Yes, yung talagang makakaipon ka eh. So, ang mangyayari ho niyan, minimum lang naman ito, 500 pesos eh. So, may mga iba nga tayong OFW members, ang mga ini-invest sa atin, 1 million. 1 million, yes. Tulad nung dalawang mag-asawa na OFW from, I think, Europe, no? Nag-invest sila ng From Qatar. tig 1.5, no? In-invest nila through under MP2 program. Yan. Kasi nga, nakita ho nila yung value nung pwedeng kitain sa pag-MP2 kaya sila po ay nag-invest, no? So, kung kayo po ay interesado na mag-invest sa ating MP2, kung kayo ay nandiyan abroad, makipag-ugnayan lang ho kayo sa ating mga overseas offices. Okay? Teka lang. Siguro dapat malaman nila kung saan-saan tayo merong opisina, no? Okay. Simulan natin sa Middle East, ang pinakamalaki. Okay? So, sa Middle East po, meron tayo sa Saudi Arabia. No? Saudi Arabia. Para ho ma-cover yung buong Saudi Arabia, meron ho kaming 3 opisina dyan. Meron kami sa Riyadh, sa Jeddah, sa Al-Khobar. Okay? Now, sa iba pang Middle East countries, meron din pag-ibig dyan. Meron tayo sa Kuwait, sa Qatar, sa Bahrain, sa UAE, meron tayong Dubai at saka Abu Dhabi. Meron din tayo sa Oman, no, na nagbukas noong 2013, no. Now, sa Asia Pacific, Sir Jun, Yes, saan bang offices natin dyan? Sa Asia Pacific, we have Singapore, then Hong Kong, Macau, Brunei, Taiwan, and Korea. Yung sa Malaysia, na Malaysia. bagong post natin sa Malaysia. Korea, meron din ho kami sa Japan, no. Nasa Japan yan, sa Okay. Japan. Ito lang ho yung naiba, yung sa opisina namin sa Japan, wala ho kami sa embassy, andun ho kami kami po ay nasa opisina ng iRemit, no? So, punta lang ho kayo doon, diretso na ho kayo ng paghuhulog kasi ando doon na ho yung as a collection facility na ho kami. Now, sa Europe, meron din tayo sa Europe, Yes, sa no? Europe meron. Okay, so meron ho kami sa London, sa Italy, meron ho kami sa Milan, tsaka sa Rome. At ngayon, meron din ho kami sa Athens. Although medyo may crisis ho sa Athens ngayon, pero buhay na buhay pa rin po ang Pag-ibig Fund dyan. At kung kayo ay taga-Cyprus, yung ating Athens office, siya po ang quarterly ay nagsa-service sa ating Cyprus market, no? Okay. And then, ito nga, yung bagong bukas natin, ano? Ito lang hong araw ng kalayaan, itong June 12, we opened our first office in North America. Ito po ay nasa New York, no? So, kung nasaan po ando doon yung konsulato, nando doon po ang Pag-ibig Fund, no? Okay. Sir Chris, may tatanong lang pala ako ulit, no? Sir Chris, yung nabanggit niyo ho kanina kasi yung tungkol sa, pinag-uusapan natin yung savings, yung pag-iipon, as yung kasi importante hong malaman ninyo na ito nga, we are stressing the point na yung inihuhulog nyo ho buwan-buwan or every 6 months or every 3 months sa Pag-ibig Fund, ito po yung pera nyo, mawi-withdraw nyo ho ito, no? Yung nabanggit ho ni Sir Chris kanina, ito po ay pag nag-mature yung inyong membership, pwede nyo hong ma-withdraw. Yan yung pagka makabuo kayo ng 20 years and 240 contributions, pwede nyo ma-withdraw. Sir Chris, may iba pa ho bang grounds, no, para ma-withdraw yung inyong Pag-ibig savings, no? Ayan, attorney. So, bukod po sa yung nabanggit ko kanina, yun po yung tawag nating membership maturity. So, kung yung ibang grounds po natin, kung ikaw ay malapit na mag-60, at least 60 years old na po kayo,
pwede nyo na pong i-withdraw yung inyong pera sa pag-ibig. So sa mga retirable, so anytime, pag umabot na po tayo ng 60, pwede na tayong mag-withdraw ng ating mga savings. So bukod po sa retirement, meron din po tayong disability. So total disability pa to be corrected. So kung hindi inaasahang pagkakataon na-disable tayo, totally disabled. So anytime pwede tayong mag-file ng claim sa pag-ibig para i-withdraw ang ating mga naipon. So kahit hindi pa ito nabubuo yung 20 years Yes, or attorney. So we want to stress na whichever comes first po dito. So kung alin ang maunang ground na pwede nyong applyan, hindi po kailangang para makapag-apply ng claims dapat 60 po kayo. So dapat anytime na kung ano pong ground na pwede nating ma-meet, Alright. pwede natin po siyang gamitin para ma-withdraw ang ating pera sa pag-ibig. So kung maunang makabuo ng 240 Opo, kahit wala pa tayong months, 60, ayun, pwede na For po example, siyang kung si member 20 years old lang, nag-start na mag-work, Ayun. no? So after Oo, pwede po yun. 40 years old lang siya, pwede niya na rin i-withdraw yan. pwede na withdraw. Tapos ituloy niya ulit kasi Tuloy niya eligible ulit, pa siya eh. Tuloy niya, kasi Eligible. bata pa. Tama Opo. yun eh. Yun ang maganda. Hanggat kaya ho, pwede kayong mag-ipon sa pag-ibig fund. Ayun, so ibang ground po natin kung ikaw ay nasa abroad at gusto mo mag-for good na dyan, magiging immigrant ka na, pwede mo namang i-withdraw yung pera mo sa pag-ibig. Pero kung sa amin lang, mas ina-advise po namin kung hindi mo pa naman kailangan ng pondo, mas magandang ituloy mo muna ang inyong pag-ipon sa pag-ibig at i-withdraw na lamang sa pagdating po ng retirement. Okay. So, although pwede ka na mag-withdraw, mas maganda kung itutuloy mo siya at i-withdraw na lang pagdating mo ng retirement. Yes. O sayang Kasi din kasi savings yung na siya. dividend earnings, Oo, no, sayang na pa pwedeng yung tubuin. dividendo. Oh, compounding kasi eh. Compound. Ayan. So habang tumatagal, mas malaki yung kikitain nyo the following year, no? So yung nabanggit ni Sir Chris, ito po yung isa sa mga grounds, no, para I think this will apply to most immigrants Yes. Opo. abroad, no. Ito yung permanent departure from the Philippines, Opo, no? attorney. So kung kayo ay magiging permanent resident na dyan or immigrant or magiging citizen na kayo, at kayo may natira pang savings or ipon sa pag-ibig fund nung kayo ay nagtrabaho dito sa Pilipinas, may option ho kayong i-withdraw yung inyong local membership savings. Pwede nyo withdrawin yan. O di kaya, yung gaya nung, ito po, yung ating marching order, ibig sabihin, ini-encourage po natin yung mga immigrants natin na imbis na withdrawin totally, ipasok nyo na lang ho sa MP2. Kasi kung halimbawang hindi naman ho kinakailangan at kayo ay naghahanap ng mga savings options, i-reinvest nyo na lang ho sa MP2 kasi nga po malaki nga rin yung at least kahit nasa abroad kayo, yung perang ano dito na hindi nyo naman na malaya na meron pa pala, pwede nyo pang palaguin, no? So again, kung paano ho lumapit lang ho kayo sa mga opisina namin o hindi kaya kung wala ho kaming office dyan, mag-email lang ho kayo sa amin sa ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. Again, ulitin ko po, no? ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. So, kung wala ho kayo makakausap at nakapag-ibig dyan, mag-email lang ho kayo sa aming help desk na yan para humatugunan ng inyong mga katanungan, ang inyong mga inquiries, ano? Alright, so yun po, na-discuss po ni Sir Chris at saka ni Sir June yung ating grounds for withdrawal. Ang hindi ho kasi alam nung isa ho sa mga features nung Pag-ibig Fund ngayon nung sa RA 9679, may tinatawag ho kasi tayong portability of membership. Okay? Baka ho kasi naguluhan kayo yung bigla niyong i-withdraw yung local contributions. Ganito po yan. Kung kayo ho nagtrabaho sa Pilipinas noon, malamang ho merong kinakaltas sa inyo, sa inyong payslip, sa inyong sweldo na 100 pesos, natatapatan ho ng employer nyo ng another 100 pesos, nakalagay ho doon HDMF or Pag-ibig Fund, yun ho pera nyo yun. Yes. Okay, so sa halimbawa, ako nagtrabaho ako dito 10 taon. So 10 taon ho kung kinakaltasan ng aking employer at 10 taong tinatapatan ng employer yung 100 pesos ko. So for 10 years, meron ho akong naipon. And for 10 years, meron hong tinubo yun. Now,
after 10 years, nag-decide po kayo na sabihin natin, maging OFW, magtrabaho abroad, or tumira na abroad, maging immigrant, may naiwan ho kayo sa aming pera. Okay? Itong pera nyo hong ito, sa ayaw at sa gusto nyo, tumutubo ho yan. Okay? Kung kayo po ay merong nasa ganitong sitwasyon, dito ho, pwede nyong withdrawin yon or ilipat sa MP2 kasi nga ho, ang permanent departure from the Philippines is a ground, no? Yes. For withdrawal. So kung may nakaligtaan na kayo, ipa-verify niya lang ho sa amin para matulungan namin kayong maibalik sa inyo yung inyong pera. Okay? So, yun ho, ganun ho kaganda yung Pag-ibig Fund, no? Kasi portable nga yung membership. Yes. Ano ba yung portability, Sir Jun? Portability, yun nga po, tulad nung binanggit nyo kanina, attorney, yung kahit magpalipat-lipat po kayo ng company, no? From one employer to another or from local to overseas, lahat ng savings natin, nasa pangalan pa rin po natin yan. Hindi po yan nawawala, ha? Hindi po yan nag-dissolve or nagbaback to zero pag lilipat po kayo ng company. Nasa pangalan nyo pa rin po siya. Okay? So, intact lang ho yan. Intact siya. Ganun ho ka safe ang investment nyo or ipon nyo sa Pag-ibig Fund. Kasi nga, ayaw sa gusto nila, talagang papakitain So, talagang mo. mag-dividends pa rin siya. Kahit inactive yan, nakaligtaan nyo na, nakalimutan nyo na, nag-earn pa rin po siya ng dividendo. Tumutubo pa rin po siya. Ang gagawin nyo na lang po, i-update nyo. No? Ipagpatuloy nyo kung kayo po ay nag-abroad na, tuloy nyo lang po. Marami naman po tayong paraan, no, para i-continue yung ating savings. Yes. No? At saka actually, kami ho dito kami po ang unit po namin sa Pag-ibig Fund. Kami ho ang Pag-ibig International Operations Group. Kami po ang unit dedicated for OFWs lang. Kami rin ho sa PIOG, we come up with programs para ho maengganyo or ma-encourage kayo na mag-ipon pa. Halimbawa nga ho, ayan, meron tayong MP2 at for the past 3 years, meron ho tayong tinatawag na OFW member dagdag ipon raffle promo. Okay? Sa tingin ko, pwede nating i-discuss yung raffle promo, no? Kasi pinag-uusapan ho natin yung savings. Yes, no? yes. Okay? So, Sir Jun, itong ating raffle promo, paano ba to? Yes, attorney, gaya ngayon na sinabi nyo, no, tayo po ay nasa ikatlong part na, no? So, part 3 na tayo. Part 3 na tayo ng ating raffle promo kasi yung mga nauna is very successful, no? Yes. Kaya ang ginawa po ng ating mga senior management ay pinagpatuloy para yung ibang OFW members naman natin ay magkaroon din ng chance na manalo, no? Ang grand prize po natin every year is $10,000 US. Yun po yung ating grand prize. So dalawa na po ang nanalo ng ating grand prize, no? Nagkataon din, no, na pareho na taga Dubai yung nanalo ng ating grand prize winners noong 2013 and 2014. At ngayon po ay nasa ikatlong taon na tayo ng ating raffle promo. Exclusively po ito para sa ating mga OFW members. Ito po yung tinatawag nating OFW member dagdag ipon raffle promo part 3. Okay, so pag sinabi ni Sir Jun na exclusive, ibig sabihin, kayo lang po mga OFW members ang maaring sumali. Kami ho, hindi. Yung mga kamag-anak namin dito sa Pilipinas, Yes, hindi. mga empleyado hindi rin pwede, So, no, ng Pag-ibig Fund. Konti lang ho kayo magkakalaban. Ah, Kaya, ayun, nagkataon nga lang talaga, yung huling dalawang promo natin, parehong galing Dubai ang nanalo. So, ang grand prize po nun, $10,000 US. May tax ho to. Pero yung tax ay tax paid na. Yes. Binayaran na ng Pag-ibig binayaran na Fund. po ng Pag-ibig Fund. Okay. So, para neto nyo na ho makukuha, kung magkano man yung equivalent niya in peso, yun po yung magiging price ninyo. No? So, kung ano ba, ngayon, 41 48 44. ba? Nag-48 nung last week, no? 48 ba? 48. Ang taas ng dollars ngayon. Oh, so, So, 480,000 ho yan. So, yan ho yung grant. Pero, bukod ho dito sa grand prize, meron kaming mga maliliit pang papremyo. Ano ba yung mga ibang papremyo natin? Consolation prizes natin, ito yung matatanggap sa ating preliminary draw, which is on September 25, no? 2015, no?
So, yung mga consolation prizes natin, andyan po yung round trip ticket abroad or airfare, no? So, sagot namin yung pamasahe nyo kung nasang bansa man kayo, papunta dito sa Pilipinas, at dito sa Pilipinas, papunta kung saang bansa kayo. So, So, yun po yung ating first prize para sa ating preliminary draw. Tapos meron din tayong mga gadgets katulad po ng iPhone 6, no, and MacBook Air. Ayan, yan po yung So, mga mapapanalunan on September 25. Okay, so meron ho tayong preliminary draw, no? Ito po yung sa September 25. Gaya ho ng sabi ni Sir June, ang pinaka first prize ho dyan sa preliminary yung ang round trip ticket, Yes. no? Sisiguraduhin ho namin makakabalik kayo. Kaya round trip yung Round trip atin. ticket, Hindi yeah. ho one way, ha? Okay. As may mga gadgets nga rin, no? Kasi nga, ito na ho, talagang kami ho ay nagdesisyon na gadgets na lang. Kasi po, communication-wise, ito ho yung kailangan natin pag kayo nasa abroad, Yes, no? So, meron tayong iPhone 6, meron tayong Mac Air, no? So, ayun lang. Yes. So, hindi naman ganun kalaki, ha? no? So, pero ano po ba talaga yung purpose natin, no, ng raffle promo? Ang objective po namin is to promote or increase membership savings natin ng mga OFWs. For example, so paano ba tayo magiging entitled, no? Yan. Paano bang mechanics yan, Sir June? yung mechanics. Basta nag-register ka lang sa ating how to join, no, sa ating website sa www.pagibigfund.gov.ph. Click nyo lang po yung join now. Makikita nyo po yun sa banner ng ating website, official website ng Pag-ibig Fund, at nag-remit kayo ng minimum of 600 pesos, entitled na kayo sa one entry. So, every 600, Every 600 pesos, may one raffle coupon na kayo, at electronic po yon na matatanggap nyo. So, i-email namin kayo kung kayo po ay kasali na sa ating raffle promo once na nag-online registration kayo or nag-online joining kayo. so wala tayong tambiolo, Sir June? Walang tambiolo, electronic po na matatanggap nyo yung inyong mga tickets. At kung for example naman, no, nilakihan nyo yung inyong savings, hinulog for that month, for example, 3,000 pesos, meron kayong automatic na 5 raffle entries. Tapos 1 bonus raffle entry kasi mas malaki yung inyong hinulog. So meron kayong total na 6 raffle entries pagka 3,000 yung inyong hulog. Okay? Alright, so gaya nga ng sabi ni Sir June, ano, every 600 pesos na savings contributions inyo entitles you to one raffle entry. Yes. Okay? Na ipapadala namin sa inyo mga email. Now, para ho makasali, online din. So, pasok ho kayo dun sa aming website, pasok kayo dun sa join the raffle promo sa banner, tapos mag-update kayo ng information ninyo. Yan. Pwede na ho kayong, automatic na ho dyan. Kami na ho yung magsusort ng inyong payment, tapos kami na ho yung magpapadala sa inyong email address ng inyong raffle ticket, tapos aabangan nyo na lang ho yung draw, no? So, yung preliminary draw nga, September 25, At yung ating grand draw is on January 22, 2016. So, ang promo duration po natin is from June 2015 hanggang December 2015, yung ating promo duration. okay. Sir June, may tanong pala. Kung halimbawa namang, may preliminary draw, ano? Nakasali ako, may mga tickets ako. Paano kung hindi ako nanalo sa preliminary Ayan, draw? kasama pa rin po kayo sa grand draw. So, lahat po ng entries natin, valid pa rin yun or counted pa rin po yun sa ating grand draw. So, yung So, may kahit pag-asa pa, ha? one entry lang kayo, pwede pa rin yun hanggang grand draw. Okay? Okay. So, kung halimbawang hindi lumabas ang pangalan nyo dun sa preliminary draw, huwag ho kayong malungkot kasi baka kayo na. Oo, ang susunod na grand prize winner natin. 10,000 US dollars. At saka, syempre, mas malaking savings, more chances of winning tayo. Okay? Wala ho kayong talo dito kasi kung ito nga, nabanggit nga ho ni Sir Juno, ang ating parang ating intention ho sa promo na to is para ho ma-encourage o ma-engganyo ang ating mga OFW members na magdagdag ng kanilang ipon. Kasi at the end of the day, pera nyo pa rin ho ito. Yes, savings. Pera nyo pa rin to. So, babalik din ho sa inyo yan. Kayo rin po ang makikinabang ng
ng husto dito. So, ongoing na po itong ating raffle promo at excited na ho kami this month. Yes, No? oo, lapit na. Lapit na. So, Mhm. abang-abang ho tayo. Now, Mm. may cut-off lang ho kasi nung para sa preliminary. Yung mga nakasali lang hanggang August 31, sila lang yung pwedeng sumali sa preliminary. Preliminary draws. So, yung transactions nyo no, from June 1 of 2015 hanggang August 31, 2015, lahat po ng naghuhulog doon, kasali po yon doon sa ating preliminary draw. Yes. Mhm. So, ayan po, kung kayo ay nahuli, may pag-asa po kayo doon sa grand draw. So, halimbawa, ngayon, gusto nyo nang sumali, di pasok lang ko kayo sa website namin, mag-register kayo, and then, makakasali ho kayo doon sa grand draw. Sa grand draw na. Na ang bunutan ho ay next year, no? Next year, January 22. 2016. Para to give chance to more of our members to join. All right. Yes. So, yun po yung ating savings part, no, ng ating pag-ibig fund, no. So, again, i-recap ko lang ho, yung para sa mga OFWs po, bisa ng Republic Act 9679, ang lahat po ng OFWs ay kasama na doon sa mandatory coverage ng pag-ibig fund, no. Ibig sabihin ho nito, kaya ho natin pinalawak para hindi lang yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas ang magkakaroon ng access sa pag-ibig fund benefits, no? Para pati ho tayong mga OFWs may access kayo sa ating mga benefits, kaya ho pinalawig yung coverage, no? And then meron ho kami dalawang may mandates ho kami, yung savings, housing loan. After the break ho, yung housing loan naman ang pag-uusapan natin. Now, yung savings natin, dalawa rin ho yan. Meron tayong regular pag-ibig 1 at meron tayong special MP2 program na mas maikli, no? And then, para ho maengganyo kayong maghulog, meron ho kaming raffle promo na tumatakbo na sa pangatlong taon na ho niya ngayon, no? So, after the break po, pag-uusapan naman natin ho yung inyong paborito, ang housing loan. Okay, so don't go away. Kami po ay magbabalik. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko.
Okay, so welcome po ulit. Muli, welcome ho dito sa Pag-ibig Overseas Program dito sa Kakampi. Again, ako ho si Attorney Edo Labo at kasama ko po ang aking mga kasamahan sa Pag-ibig Fund International Operations Group. Muli po, ako po si John Miguel. Magandang umaga rin. Ako po si Christopher Lee. Okay, so isang makulimlim na Miyerkules ho mula dito sa Pilipinas. Muli, kami ho ang inyong kakampi dito mula sa Pag-ibig Fund. Okay, so kanina ho sa first part no, na napag-usapan ho natin yung unang mandate or program ng Pag-ibig Fund. Ito ho yung savings program. Ngayon naman ho, pag-usapan na natin kung saan talagang sikat ang Pag-ibig Fund, no? Ito po yung ating housing loan. Okay. So, Sir Jun. Yes, sir. So, ito, pinagmamalaki po to ng Pag-ibig Fund at kung saan po talaga mas kilala, no, si Pag-ibig Fund dahil sa kanyang home lending program. So, kasi kami lang, no, ang may nagbibigay ng pinakamababang interest rates, highest loan to collateral ratio, and longest loan term. At bago po tayo magpatuloy po, no, kung may mga katanungan po kayo, no, wag po kayong mahiya na tumawag po sa amin sa telepono bilang 553-8656-788-3607, lalo na kung ang problema po nila ay tungkol sa kanilang housing, no, or kung paano ba mag-avail ng ating home lending program. Yes, yung nabanggit po ni Sir Jun, ano, kung halimbawa ngayon naka-live feed tayo, no, kung gusto niyo pong magtanong tungkol sa mga Pag-ibig programs, tumawag lang ho sa mga numerong yan. Kung di man, sundan niyo po kami sa www.ustream.tv/channel/kakampi-online or sa kakampi-news.blogspot.com or sa kakampi.wix.com/kakampi. So, kung may mga katanungan po kayo, Yes. ito po, i-take advantage nyo na para masagot ho namin, ano? Okay, so Sir Jun, Yeah. mabalik po tayo. Itong housing loan natin, Sir Jun, ano ba yung mga pwedeng paggamitan or ano ba yung mga loan purposes natin? Okay. Ano? So ano po ba yung pwedeng i-finance, no, ni Pag-ibig Fund? Pwede po tayo mag-purchase ng fully developed lot, so bakanting lupa, hanggang 1,000 square meter. Basta ang titulo is residential, so hindi po pwede yung agricultural or commercial yung title ng lupa. Pwede rin po tayo mag-purchase ng house and lot, townhouse, row houses, condominium units, o kahit adjoining pa yan, no? Adjoining houses and lots, townhouses or row houses, yung kahit yung magkakadikit yan. At ngayon po, pwede na rin po tayo mag-multiple housing loan. So, isa po sa updates natin yan. Multiple housing loan. Multiple housing loan. ba So, to? kahit Sir Jun? magkakaibang property yan, basta kaya pa rin ng ating capacity to pay, pwede po kayong mag-housing loans kahit ilang bahay pa yan. So, ibig sabihin kahit hindi na siya adjoining, kahit hindi siya Kahit magkatabi. hindi na siya adjoining, no? Kahit magkalayo yan, magkaibang barangay, no? Magkaibang lugar, basta kaya pa rin ng ating capacity to pay, pwede na rin po tayo mag-file for a multiple housing loan. Okay, so isang loan lang, pwedeng dalawang property. Pwedeng dalawang property, Okay. basta kaya natin, ha? Pwede rin tayo magpa-construct or completion ng ating residential unit. At pwede rin home improvement. Kung yung nangyari yung bahay nyo, no, medyo luma-luma na, pwede nang pagshootingan ng shake, rattle, and roll, no? Okay. Sa kalumaan. Pwede nyo pong pa-improve yan, pagandahin, palagyan ng second floor, third floor. Ayan, gamit po ang ating home lending program. Okay, Okay. so pag sinabi pa lang housing, hindi lang may bahay. Hindi lang Ibig sabihin- bahay, no? Ibig sabihin, kahit lupa, Yes. pwede, no? oo. Saka may bago rin ngayon, attorney, dagdag ko na rin, pagka magpo-purchase kayo or magpapile po kayo for housing loan, pwede niyo na rin po isama yung solar panel. solar panel. Yes, so ganun na po tayo ka-high-tech at ka-green. Okay, So, okay. Green pwede nyo na loan. pong isama yung solar panel sa inyong home lending application. Okay, so ang mga lumalabas na updates ho sa ngayon. So dati ho kasi dapat adjoining lots, Adjoining magkatabi. lots, magkatabi dapat. Ngayon ho, inaalaw na rin ng Pag-ibig Fund na magkahiwalay. Mhm. Kahit magkaibang barangay pa yan, kung gusto niya mag-housing loan na
isang application, dalawang property, pwede ho siya. Pwede. And then, kung gusto nyo makatipid or kayo ay sumusuporta sa green movement, gaya po namin, ang Pag-ibig Fund, pwede na rin hong solar panel Yes, isama sa solar inyong panel housing. isama. As additional loan, pwede rin. Alright. Yung ating solar for. At ngayon po, yung ating MRI na tinatawag o yung Mortgage Redemption Insurance ay mas pinababa yung insurance premium. Dati 0.41 cents per thousand. Ngayon po is halos kalahati na lang, 0.23 cents na lang. Okay? Okay, Sir Jun, ito ho kasing MRI, kapag kayo po ay mag-loan, meron ho kayong kasama sa babayaran niyo po yung MRI. Ito po yung Mortgage Redemption Insurance. Ano ho ba ito? Yung MRI, ganito yan. Insurance ho yan dun sa loan ninyo against the borrower. Ibig sabihin ho, kaya ho may binabayaran kayong Mortgage Redemption Insurance para in case ho na yung ating borrower ay mag-permanent departure from the world. Halimbawa mamatay ho ang ating borrower, yung loan niya po sa Pag-ibig, automatic i-cover ng insurance. Cover yun, insurance. So, kahit isang buwan pa lang kayo nakakapagbayad ng inyong housing loan, halimbawa, nag-loan kayo, isang buwan pa lang, sa kasamaang balad ho, kayo po ay namatay, yung loan niyo po automatic bayad. Automatically, fully paid yun. Fully Correct. paid. So, wala hong mamanahing utang or housing loan ang inyong mga naiwan sa buhay. No? Kaya ganun ho kahalaga yan. At ito nga, itong isa sa mga improvements na naman po ng Pag-ibig Fund, no? Pinababa pa yung MRI insurance premium, no? So, magkano nga yung sa ngayon, Sir Jun? Ngayon, 0.23 cents na lang per thousand. Dati kasi 0.41% per cents, no, per thousand. Ngayon, mas pinababa, almost half. Oo, halos Yung kalahati ho babayaran. ang binaba. Ibig sabihin, yung babayaran yung insurance premium mas bababa ng kalahati kumpara nung sa dati, no? Saka hindi lang in case of death, no, ng member, pwede nang ma-fully paid yung kanyang property. Ngayon, kahit permanent total disability is pwede na rin po ma-fully paid yung ating property through MRI or yung tinatawag nga natin na insurance premium. Okay, so dati ho kasi in case of death lang, In case of death lang. Ngayon, yung permanent total disability, isa na rin ho siyang ground para ma-fully pay yung inyong housing loan. Kasi kung hindi naman ho natin kagustuhan yan, kung halimbawa, parang meron tayong naging isang kliyente dati sa opisina, seaman ho siya, tapos, kumbaga, sa cargo ho siya, nahulog ho, parang mga 2.5 floors yata yung taas, nahulog, nabalda ho yung ating kababayan, hindi na ho makapagtrabaho, no? So, siya po ay sinertify na permanent totally disabled. So, pag mga ganun hong sitwasyon, ngayon ho, under the improvements ho ng ating housing loan coverage, pwede na ho siyang ground para ma-fully pay yung housing kasi hindi na ho makakapagtrabaho. Okay? So, Sir Jun, ito hong na-discuss natin yung kanina, yung loan purposes, hanggang magkano ba ang malo-loan? Ayan, so sa ating loan entitlement, so magkano ba yung pwede nating ma-loan? Hanggang 6 million po yung maximum loanable amount natin, no, sa Pag-ibig Fund, pero magbabase po yon una sa ating capacity to pay, no, yung actual need, and then yung ating loan to collateral ratio. So sa capacity to pay, ang titignan po dyan is yung ating gross monthly income. Okay, for example, kung si member ay kumikita ng 18,000 a month, pwede siya hanggang 1 million pesos. Kung 120,000 naman, hanggang 6 million pesos yung kanyang loan entitlement. Pero kung hindi kaya, kung si member ay may tinatarget na property worth 2 million pesos, ang kanyang income lang is 18,000 per month. Di ba, hanggang 1 million lang yon. So, pwede po siyang kumuha hanggang 2 co-borrower. Hanggang 2 co-borrowers, pagsasamahin yung kanilang income, contributions, para ma-qualify sila doon sa ating 2 million na tinatarget nila. Ito ba dapat kamag-anak lang ang co-borrower? Not necessarily na. Dati, kailangan kamag-anak.
or Okay. up to first degree of consanguinity, no? Consanguinity, Ngayon, kahit kapatid o kakilala mo lang, kabarkada mo, pwede na kayong mag co-borrower. Kahit okay. partners lang, no? Kahit partners, basta basta tiwala po kayo, no? Doon sa tao kasi magpapartihan naman kayo kung ano yung porsyento nyo doon sa property. Okay, so Okay. isa na naman hong ano yan, no? Mhm. Parang improvement, no? Parang improvement. Ang tawag ho dyan, talking of loan. Yes. Nung dati ho, magkamag-anak lang out of first degree. Ngayon, kahit ho, hindi kayo blood related, no? Mhm. Basta't meron ho nung tiwala sa isa't isa, pwede ho kayo maging co-borrowers. Up to 3, pwede ho Mhm. kayo maging co-borrowers para makapag-loan ho kayo ng mas malaki. Halimbawa, kayong mag-ibigan, magka-partner, no? Mhm. So, ang tinatarget nyo, mga 400 square meters, kung hindi kakayanin ng sweldo ng principal, pwede ho siyang makipag-co-borrower sa iba Yes, para makuha nyo ho yung maximum, yung Mhm. desired loan amount ninyo. Ayan. Saka another good news po, no, natin ngayon sa Pag-ibig Fund, mas pinababa po yung ating interest rates. So, pwede na kayo mamili from 6.5% hanggang 10% na interest. Ayan. So, Okay. pinababa po siya. Okay, Mm. so actually nagiging halos Mhm. kaparehas na ho kami ng interest rate ng mga ating mga commercial Yes, banks, no, oo, na nagpapautang ng para sa pabahay. So, ganun po ang drive kasi ng Pag-ibig Fund ng ating management, no, na maging competitive ang isang government institution pag itatabi ho sa mga private institutions. Kaya pag napansin nyo po lahat ng mga improvements namin, both sa programs, sa mga e-services, dun po ang direksyon para ho maging competitive globally ang Pag-ibig Fund, no? Okay, Sir June, alright, so ang isang kagandahan ho ng housing loan ng Pag-ibig Fund, yung repayment period, no? Hanggang gaano katagal ba pwedeng bayaran ang So, ating housing si loan? member pwede po mamili up to 30 years to pay ng kanyang amortization. No, basta nagbabase rin tayo syempre sa edad, no, ng borrower. Ang maximum dapat na edad na kailangan mapulipid niya yung kanyang amortization is hanggang 70 years old. So, for example, si member is 40 years old nung nag-file for housing loan. So, 70 minus 40, 30. So, meron siyang up to 30 years to pay ng kanyang amortization. So, mamimili siya from 5 years to 30 years ng kanyang amortization. Kung ilang years niya babayaran yung kanyang property. Hindi po namin inuobliga si member na kailangan 30 years. Kung kaya niya po na mas bayaran ng mas maaga, mas maganda po. Okay? Makakatipid, no? Sa Mas interest, makakatipid sa interest. At kung 50 years old si member, so 70 minus 50, 20 years to pay. Kung 60 years old si member, so 10 years to pay. So pwede pa rin po kahit 65 years old si member, no? Pwede pa rin po siya mag-file for housing loan, pero 5 years to pay na lang yung kanyang amortization. Pagka 60 years old na rin, hinihinga na namin po yan ng medical certificates, no? Pagka 60 years old si okay. member. Oo naman. Kasi Mhm. ho, hinihingi ho rin kasi ng insurance no? Para malaman ho kung coverable pa o hindi, no? Okay. So, okay, napag-usapan natin yung tungkol sa housing loan. Sir Chris, matanong naman kita, ano? Sino ba yung eligible na mag-housing loan sa Pag-ibig Fund? Yan, so magandang tanong yan, attorney. Bago po sa lahat, bago lahat, no, Sir Chris. Sa mga, again, no, sa mga interesado ho or sa may mga katanungan, muli, pwede nyo ho kaming sundan or magpadala kayo ng inyong katanungan sa www.ustream.tv/channel/kakampi-online or kakampi-news.blogspot.com, kakampi.wix.com/kakampi, or maaari ho kayong tumawag or ipatawagin yung inyong kamag-anak sa 553-8656 788-3607. So, kung may katanungan ho kayo, padala nyo lang dito. Sir Chris, pasensya ka na. Eligibility on housing loan. Ayan, so simple lang naman po. So, gaya na lang banggit kanina, yung nabanggit na rin yung portability ng membership. So, kung ikaw ay dating miyembro na at may hulog kang naipon dito sa Pilipinas at ikaw ngayon ay nasa abroad,
So kung ikaw ay nakapag-ipon ng 24 months na hulog, not necessarily as OFW, counted po lahat yung 24 months na contribution mo nung ikaw ay nagtatrabaho sa Pilipinas. So kung first time mo ngayon mag-abroad, gusto mo agad mag-housing loan, mag-update ka lang ng inyong hulog, more or less at least 1 or 2 or 3 months, pwede ka nag-apply ng housing loan. So ang kailangan lang po kung mag-apply ka, yun nga 24 months, active member, ang pinaka-requirement po niyan ay yung inyong valid contract. So kung may dala po kayo nun, pag mag-apply na po kayo, pwede na agad mag-apply for housing loan. Then sa mga case po na kung maikli lang po ang inyong bakasyon dito sa Pilipinas at gusto nyo na pong mag-housing loan, pwede po kayo mag-iwan ng SPA o Special Power of Attorney para pwede pong i-apply ng ibang tao yung inyong application for housing loan. Okay, so ang na-discuss po ni Sir Chris, ito po yung mga documentary requirements para sa pag-apply. Kung halimbawa kayo OFW, nagbakasyon kayo sa Pilipinas, at kayo interesadong, kasi marami sa atin na total, kasi bahay naman ito pinag-uusapan, kumaga once in a lifetime or twice in a lifetime, no? Mas marami ho kasi sa ating mga OFWs based on our experience sa opisina, mas gusto nilang silang personal ang magsisimula ng housing loan, no? So nung ako ngayon nasa Italy, sabi, hindi, doon na lang ako sa Pilipinas magsisimula. So yung nabanggit po ni Sir Chris, kung halimbawa kayo nagbakasyon dito at may intensyon kayo mag-housing loan, pumunta lang ho kayo sa opisina namin, tapos i-check lang ho natin kung nakaka-24 contributions na kayo, 24 monthly contributions. Tapos kung may dala ho kayong valid employment contract or certificate of employment, isa ho yan sa documentary requirement. At kung halimbawa hindi nyo matatapos yung pag-file ng housing loan dahil kayo po ay nakangala pa ng ibang requirements, maari ho kayong mag-iwan ng isang Special Power of Attorney, SPA. Ito pong SPA, hingiin nyo na lang sa aming opisina kasi po meron ho kaming required SPA para sa housing loan. So, ang kabilin-bilinan ko lang ho, pag kayo ay mag-iiwan ng SPA, ipanotaryo nyo muna bago kayo lumipad or umalis. Okay? Hindi ho namin tatanggapin ang SPA na pinanotaryo nyo sa iba pag kayo ay nakaalisan ng Pilipinas. Kasi titingnan ho namin yung sa passport ninyo kung yung entry at saka exit, no? So yung again po, yung SPA nyo, ang suggestion po namin, kayo na mismo ang magpanotaryo kasi yan naman ang ating notarial law. Kailangan personal nyong napanotaryo ang inyong SPA at iiwan ho yan sa inyong representative o attorney in fact na siyang magtutuloy sa paglalakad ng inyong housing loan, no? So again, personal nyo hong ipanotaryo ang inyong SPA. Okay? Meron lang hong, mula ho kasi may i-discuss lang ako, Sir Chris, Sir Jun, tungkol po dito sa eligibility. Ito po nag-usbungan ng katanungan nung tayo ay magbukas sa sa Amerika, sa New York. Okay? Siyempre, karamihan ho ng ating mga kababayan dyan sa US, Amerika, mga permanent residents na. Yes. Okay, 3.4 million ang Pilipino sa US, no? So halos karamihan dito mga permanent residents or Amerikano na. Amerikano. Okay? Citizen na. No? So ang tanong ho nila, kami ba na American citizen na ay pwede pa ring mag-housing loan? Okay, Sir Jun, pwede ba? As Pwede. long as, I think, they're naturally born Correct. Filipino Correct. at Filipino pa rin sila, Okay. pwede pa rin po na mag-file for housing loan. That's right, no? So, lilinawin ko lang ho siya. Tama ho si Sir Jun, no? Basta't kayo ay natural born Filipino. Ibig sabihin, kung minsan sa buhay nyo ay naging Pilipino kayo, kahit mag-iba pa ang citizenship nyo later on, kayo po ay eligible na mag-housing loan. Bakit? Ang basehan ho namin yung konstitusyon ng Pilipinas. Kasi syempre, pag nag-housing loan, ang pinag-uusapan yan, yung kayo magiging may-ari ng lupa. Okay? So, sa atin ng konstitusyon, pinapayagan ho na may-ari or mag-ari ng lupa ang mga former Filipinos. Kung halimbawa, sa case ng mga nasa US, no, naging American citizen na sila, kung kayo po ay minsan nga sa naging buhay nyo, kayo ay Pilipino,
pwede ho kayong mag-ari ng lupa sa Pilipinas at pwede rin ho kayong mag-housing loan sa Yes. Pag-ibig Fund, no? So, yan, yung mga, halimbawa, gusto mag-retiro dito ng mga residente kasi mas mura ang retirement dito at gusto nyong magpatayo ng inyong retirement home, pwede nyo hong idaan sa Pag-ibig Fund yan, Yes. ano? But syempre, sa edad lang yung pagkakataluhan ho niyan, no? Ikli lang inyong payment period kasi kung mga 60 na kayo, 10 years lang ang maximum. So, ang importante ho, nalaman natin na pag kayo ay former Filipino, pwede ho kayong mag-apply ng housing loan kahit iba na ang citizenship nyo ngayon. Okay? So, Sir Jun, ano pa bang, may mga updates pa ba tayo tungkol sa ating housing loan? Yes, additional na lang siguro para sa, syempre, gusto natin na lagi tayong nakikita ng ating mga membro is yung ating Pag-ibig Loyalty Card. Yun. Ayan. So, ano po ba yung ating Pag-ibig Loyalty Card? Yung ating loyalty card is a discount and reward card na ganito po itsura niya. Sandali po. Ayan. Pakita ho namin. Pakita natin. Ayan. Ganyan po. Hindi po ganyang kalaki kasi hindi po kasya sa wallet yan. So, ganyan po yung ating bagong identification card na tinatawag natin na loyalty card. Discount card and reward card para sa mga, para siyang, for example, yung SMAC card natin sa SM Advantage o kaya Suki card sa Mercury Drugs, parang ganon yung kanyang features, no? So, discount card sa mga gamot tulad ng the generics pharmacy, no? Nagbibigay tayo ng up to 5% discount sa lahat ng gamot sa the generics pharmacy. Sa Pfizer, nagbibigay sila up to 50% discount sa mga Pfizer products na gamot for hypertension, yung basta gawa ng Pfizer may discounts po yan. Sa Caltex, Petron, sorry po. Sa Petron, may points, no? Sa may discount. Peso discount naman sa kanilang LPGs. Ayan. So, ito po yung pinakabagong program ng Pag-ibig Fund. Ito ho, open ho sa lahat ng Pag-ibig members, whether OFWs or local. At ito nga po, nasa phase 2 na ho kami ng ating pag-i-issue ng mga cards, no? So, maganda ho ito kasi ito ho yung paraan kung paano ho maipapakita ng Pag-ibig Fund ang loyalty niya sa ating mga loyal members. Yes. No? So, sa pamamagitan ng ating Pag-ibig loyalty card. Cards. Up to, meron po tayo ngayon na 60 partners and growing. Okay? So, ngayon nga, I believe pati yung si Aling Puring, no? Kasama na, no? So, may reward points na rin, no? Sa Aling Puring, yung Pure Gold. So, alam natin na kalat yung ating Pure Gold, no? So, sa mga groceries, may discounts na rin po kayo diyan. Yes. Sa schools. Sa schools. Sa tuition fees, no? Yes. Napakalaking bagay. Nagbibigay po yung up to 10 to 20% discount sa tuition fees. For example, yung Letran, alma mater ko yan, attorney, no? Nagbibigay sila ng up to 20% discount sa tuition fee sa Letran. Okay, so kaya ho namin na-advertise sa inyo yung loyalty card. Kasi sa ngayon ho, ang pag-capture ng or yung pag-i-issue ng card, dito lang muna sa Pilipinas namin ginagawa. Wala pa ho tayong capture abroad, no? Kaya ngayon ho, panahon ho ng bakasyon, no? July, August, kung kayo po ay mapunta dito sa Pilipinas, sumadya lang ho kayo sa Pag-ibig, kahit anong Pag-ibig Fund office, okay? Para ho magpakuha ng inyong Pag-ibig loyalty card, no? Actually, meron na ho tayong overseas or global partner, no? Ito po yung sa iRemit. iRemit, yes, Okay. iRemit. Pag kayo ho ay nagpadala sa iRemit at nagpakita ho kayo ng inyong loyalty card, may diskwento ho kayo doon sa inyong remittance charge, no? So, 25% po yata ang inyong Tama po yan, tama. 25% ho ang inyong diskwento sa inyong remittance charge, no? So, ito po yung latest mula sa Pag-ibig Fund, yung inyong loyalty card, no? Okay, nako. Mukhang tayo ay naubusan na ng oras, Sir June, Sir Chris. Okay? So, tingin ko tayo ay magpapaalam na muna. Attorney, kung gusto po nila muli, no, na malaman yung mga benefits and programs natin sa Pag-ibig Fund, wag po kayong magatubili, no, na tumawag sa ating hotline 724-4244 o mismo sa amin
sa Pag-ibig International Operations Group sa telepono bilang 840-1793-892-4382 o email nyo lang po kami, no, para sa inyong mga katanungan sa aming email ad ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. Okay, so on this note, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng ating mga tagapakinig. Muli po, ito ho si Attorney Edo Labo. And Jun Miguel. At Christopher Lee. Mula ho kami sa Pag-ibig Fund, bumabati sa inyo ng isang magandang araw at lagi po nating tandaan na sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Thank you very much. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Love kita, pag-ibig ko.